Nagpa-picture muli ang pamilya ng maharlikang Britanya para sa isang bagong formal na larawan. Siyempre, agad na napapansin ng mata ang Duchess of Cambridge, si Kate Middleton. Mapapansin na siya lamang ang nagdadala ng matingkad na kulay sa larawan, ngunit kung titingnan ng mabuti, ang mas kapansin-pansin ay ang tiara na suot niya. Si Queen Camilla ay matagal nang hindi ganap na nagkaroon ng payapang ugnayan sa iba pang miyembro ng royal family. Naranasan niya ang isang napakahirap at hindi kanais-nais na kalagayan. Patuloy siyang binatikos, maging matapos siyang umangat sa trono sa tabi ni King Charles. Ngunit walang sinuman ang nakapaghanda sa maaaring maging epekto ng kanyang pinakabagong kontrobersyal na hakbang laban kay Catherine, Princess of Wales. Dumating ang sandali nang lumitaw siya sa isang state gala na suot ang sagradong tiara ni Queen Elizabeth, isang alahas na napakabigat ng simbolismo. Ang sinumang magsuot nito sa harap ng mga international na kamera ay tila nagpapadala ng mensaheng mas makapangyarihan kaysa alinmang maingat na pahayag mula sa palasyo. Ito ang kwento kung paano muntik nang makita ng Buckingham Palace na gumuho mula sa loob ang imahe nitong matagal na iningatan at maingat na binuo. Ito rin ang kwento kung paano ang katahimikan, pagpipigil at dignidad ng isang babae sa gitna ng hindi masukat na presyon ay maaaring nakapagligtas sa monarkiya mula sa isa sa pinakanakakahiya nitong pampublikong krisis sa modernong panahon. Ayon sa ilang ulat, di umano'y kinuha ni Queen Camilla ang tiara ng yumaong Queen Elizabeth mula sa Buckingham Palace at pinalitan ito ng isang replika upang matiyak na si Catherine, Princess of Wales, ay mapapahiya sa harap ng buong mundo. Ang lahat ng ito ay naganap umano sa loob mismo ng pinakasiguradong tirahan sa Britanya, ilang oras lamang bago ang isang pandaigdigang state gala. Sa sandaling iyon, napilitan ang royal family na gumawa ng agarang desisyon. Paano pipigilan ang krisis nang hindi mapapansin ng mga kamerang naghihintay sa labas na may anumang problemang nangyayari sa loob? Bago natin tingnan ang sinasabing lihim, nakuha ng seguridad at tuklasin ang eksaktong sandali kung kailan nahuli umano sa kamera si Camilla, magsimula tayo sa pinagmumulan ng halos lahat ng malalaking krisis sa palasyo. Ang okasyon ay isang state gala na may napakalaking kahalagahang geopolitikal. Isang kilalang pinuno ng mundo ang inaasahang tatanggapin sa Buckingham Palace. Nakatuon na ang mata ng internasyonal na media sa bawat pasukan, bawat pinto, at bawat detalyeng maingat na pinili para sa gabi. Sa ganitong matitinding sandali, hindi basta-basta nagpapakita ang British royal family. Bawat elemento ay pinagpaplanuhan. Mula sa masalimuot na ayos ng hapagkainan, sa mga bulaklak, hanggang sa eksaktong pagkakasunod-sunod ng pagpasok ng bawat tao sa silid. Ang bawat paghahanda ay isang sinadyang mensahe sa mundo tungkol sa katatagan, pagpapatuloy, at kapangyarihan. Sa gitna ng ganitong puno ng presyong kapaligiran, isang tila maliit at panloob na alitan ang tahimik na nagsimulang lumaki. Kapag tuluyang kumalas ang sinulid na yon, maaari nitong hilahin pababa ang buong gabi. Pagkatapos ay ginawa ni Camilla bilang queen consort ang isang nakakagulat na kahilingan. Ayon sa karamihan ng mga salaysay mula sa likod ng mga eksena, hindi ito ipinahayag bilang simpleng pakiusap. Mas malapit ito sa isang tahasang inaasahan. Nais niyang isuot ang Rose of Windsor tiara, isa sa pinakakilala at pinakamakasaysayang piraso sa buong koleksyon ng maharlikang alahas. Ang hiyas na ito ay malalim na nakaugnay sa personal na alaala at mahabang pamana ng yumaong Queen Elizabeth II. Para kay Camilla,
Ang pagsusuot ng tiarang iyon sa gabing nakatingin ang buong mundo ay may napakalalim na kahulugan. Ito ay magiging isang malinaw na biswal na deklarasyon, isang pahayag na nakapatong mismo sa kanyang ulo at ipalalabas sa bilyon-bilyong nanonood. Naganap, hindi na mababawi, at lehitimo na siyang pumasok sa napakalaking papel na matagal nang pinag-aalinlanganan ng publiko at maging ng ilang nasa loob mismo ng institusyon. Direktang nakarating ang kahilingan kay Princess Anne. At si Princess Anne, na sa loob ng maraming dekada, ay sanay ng gumalaw sa eksakto at mahigpit na koreografiya ng buhay palasyong hindi kailanman nawawala sa balanse, ay hindi nagpakita ng pagkabigla. Hindi siya nagpakita ng galit. Hindi siya pumasok sa isang dramatikong paghaharap na maaaring inaasahan o hinahangad pa ni Camilla. Sa halip, maikli at malinaw niyang sinabi sa tono ng isang taong walang interes sa anumang hindi kinakailangang teatro na hindi maaaring gamitin ang tiara. Ipinaalam niya kay Camilla na ang tiara ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng opisyal na royal jewelers at sumasailalim sa mahalagang maintenance work. Sa panlabas, tinanggap ni Camilla ang sagot na ito. Tumango siya, tumalikod, at umalis. Maaaring sandaling naniwala ang mga taong nasa administratibong koridor na tapos na ang usapan. Ngunit hindi pa pala iyon tapos. Isa lamang iyong pagpapanggap. Makalipas ang ilang oras, nagsimulang kumalat sa loob ng palasyo ang kumpidensyal na impormasyon, gaya ng karaniwang nangyayari sa mga lugar na puno ng tensyon, kung saan ang kaalaman ay isang uri ng kapangyarihan. Ang balitang nakarating kay Camilla ay hindi tungkol sa schedule ng maintenance o technical na detalye ng alahas. Mas seryoso ito. Kumalat umano ang balita na ang inner circle ni Princess Anne ay hindi lamang nag-aalaga sa Rose of Windsor tiara. Aktibong pinag-iisipan nilang payagang isuot ito ni Princess Catherine sa pandaigdigang gala. Sa mataas at maselang wika ng royal symbolism, hindi ito simpleng desisyon sa pananamit. Ito ay isang direktang hatol ng institusyon. Kung haharap si Catherine sa isang bumibisitang pinuno ng estado at sa nagtitipong internasyonal na media habang suot ang tiarang iyon, ang hiyas na pinakamalakas ang biswal at emosyonal na ugnayan. Kay Queen Elizabeth, may mensahe itong lalampas sa usapin ng moda. Ipinahihiwatig nito ang pinakamataas na uri ng suporta mula sa institusyon. Nang hindi bumibigkas ng kahit isang salita, sasabihin nito na ang panloob na bilog ng palasyo ay nakikita si Catherine bilang tunay na pagpapatuloy ng monarkiya, ang tagapangalaga ng pamana, at ang babaeng sumasagisag sa lahat ng itinayo ng yumaong reyna sa loob ng 70 taon. Para kay Camilla, na gumugol ng mahahaba at masasakit na taon upang patunayan na lehitimo ang kanyang lugar sa pamilyang ito at hindi lamang basta pinahihintulutan, ang larawang iyon ay magiging napakasakit. Ito ay magiging isang pinsalang pampubliko, permanente, at nakaukit sa larawan. Ang pagbabagong nangyari kay Camilla sa mga sumunod na oras ay hindi maingay. Hindi naman kailanman ganoon ang mga taong may tunay na kapangyarihan sa loob ng institusyon. Hindi siya nagbigay ng nag-aapoy na talumpati. Hindi siya gumawa ng eksena sa publiko. Ngunit ang mga taong maingat na nagmamasid ay nakapansin ng malamig na pagbabago sa kanyang mga mata. Ang sumunod niyang ginawa ang ganap na nagpabago sa takbo ng gabi. Samantala, hinarap ni Catherine ang mataas na presyon ng araw na iyon sa paraang natutuhan niya matapos ang maraming taon ng pambihira at kadalasang mabigat na karanasan. Nalaman niya ang tungkol sa tensyon sa usapin ng tiara. Naunawaan niya ang malalim na estratehikong kahulugan nito, marahil higit pa kaysa sa halos sinuman sa loob ng gusali.
Ngunit matagal na rin siya sa pamilyang ito upang malaman na ang pinakadelikadong magagawa niya sa araw na ganoon kabigat ay ang magmukhang labis siyang apektado ng kahit isang bahagi nito. Sa teatro ng labanan sa loob ng palasyo, ang personal na kagustuhan ay nakikita bilang malaking kahinaan. Sa mismong sandaling ipakita mong mahalaga sa'yo ang isang bagay, ibinigay mo na sa iyong kalaban ang sandatang kailangan niya upang saktan ka. Kaya kumilos si Princess Catherine sa gitna ng kanyang masusing paghahanda ng may sinadyang katahimikan. Kinausap niya ang kanyang styling staff ng malinaw. Hindi siya nagtanong ng hindi kinakailangan. Hindi siya nagpadala ng anumang padalos-dalos na senyales sa kahit kanino. Ngunit habang pinananatili niya ang kanyang pampublikong pagpipigil, patuloy na gumagana ang kanyang isip. Sinusuri niya ang lahat ng impormasyon. At ang kanyang naiintindihan ay hindi isang kapana-panabik na pagkakataon. Para sa kanya, ito ay isang malinaw at agarang panganib. Dahil nauunawaan ni Catherine na kung tunay ngang mapunta sa kanya ang tiara, hindi iyon magiging isang simpleng regalo mula sa institusyon. Kasabay nito, magiging isa rin itong napakalaking kumikinang na puntirya. Sa isang kapaligirang puno na nang nakalalasong tensyon sa loob ng palasyo, ang pagpapakita niya suot ang tiarang iyon ay mangangailangan ng ganap na pagiging perpekto sa bawat bahagi ng mahabang gabing iyon. Isang maling ekspresyon ng mukha, isang sandali ng nakikitang tensyon, o isang larawang maaaring bigyang kahulugan sa maling paraan. At ang makasaysayang tiara sa kanyang ulo ay maaaring magbago mula sa simbolo ng tiwala ng institusyon tungo sa sandatang ebidensya na siya mismo ay umano'y lumalampas sa kanyang lugar. Ngunit ang ganap na hindi inaasahan ng sinuman, hindi ng elite royal security team, hindi ng matatagal ng kawani ng palasyo, hindi ni Princess Anne, at lalong hindi ni Catherine mismo, ay ang katotohanang may mga lihim na pangyayaring nagsimula ng gumalaw. Ang mga pangyayaring iyon ang magpaparamdam na ang lahat ng iba pang alalahanin sa palasyo ay biglang naging pangalawa na lamang. Biglang nawala ang Rose of Windsor tiara. Isang sandali, ito ay dinadala sa isang pamilyar at mahigpit na binabantayang ruta sa loob ng mga pader ng palasyo. Sa sumunod na sandali, dumating ang mabigat at selyadong kahon sa huling destinasyon nito. Ngunit nang buksan, wala itong laman. Walang palatandaan ng sapilitang pagbubukas sa kandado. Walang bakas ng pisikal na pag-aagawan. Walang high-tech alarm na tumunog. Walang hindi autorisadong tao ang nakita ng mga hallway monitor. At wala ring anumang nakikitang paglabag sa mahigpit na security procedures na dapat sana'y ginagawang imposible ang ganitong uri ng krimen. Ang unang reaksyon ng piling mga tauhang nakadiskubre sa walang lamang kahon ay hindi maingay na pagkataranta. Mas malamig iyon at mas nakapaparalisa kaysa sa ordinaryong takot. Ito ay ang tahimik at nakatatakot na pagkaunawa na hindi ito simpleng pagkakamaling administratibo. Ang mga karaniwang pagkakamali sa loob ng royal household ay may magulong gilid, nalilitong timeline, at maraming posibleng paliwanag. Ngunit ang pagkawala ng tiarang ito ay walang ganoong katangian. Masyado itong malinis. At sa mundo ng seguridad, ang isang malinis na pagkawala ang pinaka nakakatakot sa lahat. Ibig sabihin, may isang taong alam na alam ang kanyang ginagawa. Mayroon siyang pinakamataas na antas ng access, malalim na kaalaman sa loob ng sistema, at sapat na tiyaga upang maisagawa ang lahat ng walang iniwang kahit isang malinaw na bakas. Agad na isinailalim ang palasyo sa isang ganap na lockdown. Siniguro ang mga labasan nang hindi lumilikha ng halatang kaguluhan. Agad na kinuha at masusing sinuri ang mga digital access log.
Ang high-definition surveillance footage mula sa central grid ay mabilis na nakuha at isinailalim sa agarang pagsusuri, frame by frame. Ang mga galaw ng staff sa loob ng partikular na oras na yon ay muling binuo, minuto kada minuto, sa isang mabigat at nakapipigil hiningang proseso. Gayunman, walang sino man ang makahanap sa nawawalang alahas. Natanggap ni Catherine ang nakagugulat na balita habang nasa huling yugto siya ng kanyang hair and makeup preparations. Tahimik na inihatid ang mensahe ng isang senior aide at agad ding umalis ang mensahero mula sa dressing room. Sa loob ng isang sandali, tuluyan siyang nanahimik. Hindi siya natigilan dahil sa takot, kundi dahil sa uri ng kontroladong katahimikan ng isang taong mabilis na sinusuri sa isip ang lahat ng posibleng emergency scenario. At ang senaryong nabubuo sa kanyang isipan ay hindi kaaya-aya. Malinaw at masakit niyang naunawaan ang kanyang marupok na posisyon. Kung hindi muling lilitaw ang makasaysayang alahas sa tamang oras, kakailanganin ng agarang pagpapalit sa huling minuto. At kung ang pagpapalit na yon ay mapansin ng media o kung may kahit anong tanong na lumitaw tungkol sa pagiging tunay o pinagmulan ng alahas, malalagay si Catherine sa gitna ng isang mapanirang media narrative. Isang kwentong hindi na mangangailangan ng matibay na ebidensya upang tuluyang kumapit sa isipan ng publiko. Sa malupit na hukuman ng public opinion, lalo na sa tabloid ecosystem na matagal nang umiikot sa royal family na parang ulap ng gutom at mapanilang mga satellite, hindi kailangang may maling ginawa ang isang kilalang babae upang tuluyang masira. Sapat nang may maipahiwatig na maaaring may ginawa siyang mali. Kailangan lamang niyang matagpuan sa maling lugar, sa maling gabi, suot ang maling bagay. Kung ito nga ay isang sinadyang bitag, napakahusay at napakalupit ng pagkakagawa nito. Ngunit may mas nakakagulat pang mangyayari. Habang sinusubukan ng lahat na hanapin ang nawawalang korona, masinsinang sinuri ng Palace Security ang surveillance footage. Ang kanilang kilos ay may matinding konsentrasyon ng mga taong alam na alam kung gaano kalaki ang nakataya, hindi lamang para sa nawawalang makasaysayang alahas, kundi para sa kaligtasan ng buong institusyong Britaniko. At ang nakita nila sa mga monitor ay hindi nagbigay ng anumang kapanatagan. Sa kabuuan, malinis at tuloy-tuloy ang digital footage. Walang kakaibang taong nagkukubli sa dilim. Walang senyales ng pag-aagawan. Walang malinaw na kilos na maaaring agad ituring na kahina-hinala. Ngunit may isang puwang. Isang maikling puwang, halos hindi mapapansin. Isang maliit na sandali sa camera coverage kung saan ang isang anggulo ng kamera ay epektibong nalampasan. Lumikha ito ng isang blind spot na sapat lamang ang laki upang makadaan ang isang maliit na velvet box nang hindi na itatala sa hard drive. Nahihirapan ang security team na unawain ito. Hindi ito ang uri ng puwang na basta na lamang nangyayari dahil sa aksidente o technical glitch. Nangangailangan ito ng napaka-espesipikong kaalaman sa internal architecture ng security system. Nangangailangan ito ng sinadyang desisyong samantalahin ang kahinaang iyon. Isa lamang ang ibig sabihin nito, may isang tao sa loob ng palasyo. Isang taong may detalyado at pang-araw-araw na kaalaman sa kung paano gumagana ang security infrastructure, ang lumikha ng sandali ng ganap na pagkabulag sa loob. Ang lugar na dapat sanay pinakaprotektado sa buong Great Britain. Nang pumasok si Princess Anne sa secure room kung saan isinasagawa ang investigasyon, biglang naging mas mabigat ang atmosfera sa loob. Hindi kilala si Princess Anne sa pagbibigay ng hungkag na pagpapakalma. Umupo siya at nagtanong ng isang mahalagang bagay.
Sino ang may pisikal na access sa kahong iyon sa mismong pagitan ng oras na iyon? Isa-isang binilugan ng pula ang bawat pangalan sa access list. Ang bawat taong kaugnay ng mga pangalang iyon ay agad na itinugma sa security logs. Mabilis na nagsimulang humigpit ang lambat. Samantala, nanatili si Catherine sa maingat na distansya mula sa lahat ng kaguluhang ito. Nauunawaan niya, kahit hindi na ipaliwanag ng kanyang team na ang pagiging masyadong malapit sa isang aktibong investigasyon ay may sarili ring malaking panganib. Sa mga lugar kung saan maaaring gawing sandata ang isang kwento laban sa'yo, kahit ang inosenteng pag-usisa ay madaling maipinta ng iyong mga kalaban bilang kahina-hinalang interes. Ipinagpatuloy niya ang kanyang paghahanda. Nagsasalita lamang siya kapag kinakausap. Wala siyang ibinigay na anumang maaaring gamitin laban sa kanya. Ngunit sa loob, ginagawa niya ang isang bagay na naging mahusay na niyang gawin sa nakalipas na dekada. Binubuo niya ang isang masalimuot na larawan mula sa maliliit na piraso ng impormasyong mayroon siya. At ang larawang unti-unting nabubuo ay hindi malabo. Hindi rin ito mahirap basahin. Alam ng lahat na desperadong nais ni Queen Camilla ang tiara. Matatag itong tinanggihan ni Princess Anne. Kumalat ang balitang si Catherine ang maaaring magsuot nito sa halip. At ngayon, bigla na lamang ganap na nawala ang tiara. Masyado itong nagkataon. Masyado itong eksakto. At sa loob ng palasyo, ang ganitong uri ng pagkakatugma ay bihirang ituring na simpleng pagkakataon lamang. Hindi nagtagal, ang saklaw ng investigasyon ay lumampas na sa pisikal na mga pader ng palasyo. At iyon ang eksaktong sandali na nagpabago sa buong direksyon ng gabi. Sinundan ng mga security team ang digital trail ng may sistematikong disiplina ng mga elite investigator, mga taong sanay na sanay maghanap ng mga bagay na ayaw ipahanap ng mga makapangyarihan. Sa huli, nakarating sila sa isang residential address sa labas ng palasyo. Ito ay ang pribadong tahanan ni Laura Lopez, ang sariling anak ni Camilla. Ang katahimikang sumunod matapos mabanggit ang pangalang iyon sa silid kung saan nagtipon si Princess Anne at ang senior investigation team ay isang uri ng mabigat na katahimikan na mas maraming sinasabi kaysa sa isang maingay na pag-uusap. Walang kailangang magsalita ng malakas sa loob ng silid. Alam ng lahat kung ano ang iniisip ng bawat isa. Kung ang security trail ay direktang humantong kay Laura Lopez, hindi na mahirap tukuyin kung sino ang maaaring nasa likod ni Laura Lopez. Ang natagpuan ng elite team sa ari-arian ay nag-iwan sa lahat sa matinding pagkabigla. Naroon mismo ang Rose of Windsor tiara. Hindi ito itinago ng padalos-dalos. Hindi rin ito itinago sa paraang nagpapakita ng biglaang takot o magulong improvisasyon. Sa halip, ito ay iniimbak ng may napakalaking profesional na pag-iingat. Kasabay ng tunay na tiara, may natuklasan pa ang mga investigador. Isang bagay na nagpabago sa isang seryosong usaping pangseguridad tungo sa isang mapaminsalang krisis ng institusyon. Nakakita sila ng malinaw na ebidensya ng isang replika. Hindi ito mumurahing imitasyon na maaaring bilhin sa isang souvenir shop. Hindi ito isang bagay na madaling makapanilang sa sinumang tatayo malapit dito sa ilalim ng karaniwang ilaw ng silid. Ito ay isang mataas ang kalidad, maingat na ginawa, at professional na ipinagawa na reproduksyon. Ginawa ito ng may napakadetalyadong atensyon na nagpapahiwatig na may isang taong gumugol ng mahabang panahon at malaking halaga ng salapi para rito. May isang taong masusing pinag-aralan kung paano tatama ang ilaw ng Grand Ballroom
gala sa makintab na mga bahagi ng orihinal na piraso, at ipinagawa ang isang master copy na sadyang dinisenyo upang magmukhang tunay. Kahit man lamang sa ilalim ng partikular na kislap at ilaw ng gabing iyon. Nang tuluyang ilatag ng mga investigador sa mesa ang kanilang mga natuklasan, halos makahinga ng malalim ang lahat sa lawak ng ambisyon at kalupitan ng buong plano. Tahimik sanang ipapalit ang orihinal na tiara sa mataas na kalidad na replika. Bago pa man ito makarating sa dressing room ni Catherine, lalabas sana si Catherine patungo sa grand ballroom, suot ang peking tiara nang wala siyang kamalay-malay. Kukunan siya ng mga internasyonal na kamera mula sa bawat anggulo at ipalalabas ang mga larawang iyon sa bilyon-bilyong tao sa buong mundo. Pagkatapos, sa isang maingat na piniling estratehikong sandali, maaaring sa mismong gabing iyon o maaaring makalipas ang ilang araw o linggo, kapag pinakamalaki na ang pinsalang maipapataw, ilalabas sa press ang sumasabog na katotohanan. Ang headline ay sisira sa kanya. Si Catherine, ang babaeng nagsuot ng peking alahas sa isa sa pinakakitang-kitang gabi sa modernong royal calendar. Pagkatapos, bumukas ang malalaking double doors ng ballroom ng Buckingham Palace. Ang bigat ng katahimikan sa sandaling iyon ay nagsilbing hudyat ng formal na pagsisimula ng state performance. Sa labas, hinahampas ng malamig na hangin ng taglagas ang mga bakal na tarangkahan, kung saan daan-daang photographer ang nakatayo ng dikit-dikit, nakatutok ang mahahabang lente sa mga pasukan na yari sa salamin. Sa loob, sa ilalim ng nakabubulag na init ng mga kristal na chandelier, ang silid ay naging dagat ng kumikislap na metal, silk sashes, at diplomatikong uniforme. Ang hangin ay may halong amoy ng beeswax, mamahaling pabango at kapangyarihan. Unang pumasok si Queen Camilla. Naglalakad ng kalahating hakbang sa likod ni King Charles. Mataas at may pagmamataas ang kanyang tindig. Suot niya ang isang mabigat na diamond necklace at isang tiara mula sa koleksyong pinahihintulutan para sa kanya. Ngunit para sa mga taong tunay na nakakakilala sa kanya, ang palabas na iyon ay hungkag. Ipinagkakanulo ng kanyang body language ang kaguluhang kumukulo sa ilalim ng kanyang balat. Nakatitig lamang siya ng diretso, tumatangging tumingin sa hanay ng mga dayuhang dignitaryo na yumuyuko at nagbibigay galang habang siya ay dumaraan. May hinahanap siyang isang tao. Hinihintay niyang bumukas muli ang pinto. At nangyari ngayon, humakbang pasulong ang Master of Ceremonies at ang kanyang staff ay tumama sa parquet floor na may mabigat at mahinang tunog. Biglang natahimik ang buong silid habang pumasok si Princess Catherine sa ballroom. Sa eksaktong bahaging iyon ng segundo, nahuli ng mga nakatagong kamera sa paligid ng silid ang isang sandali ng dalisay at hindi napigilang katotohanan ng tao. Napalingon si Camilla. Isa yung hindi sinasadyang reaksyon, isang biglang pagkasira ng kanyang matigas na royal posture na hindi na napigilan ng kanyang isip sa tamang oras. Nahuli ng lente ng kamera ang kanyang mukha sa malinaw na high-definition focus. Bahagyang bumuka ang kanyang mga labi bago naging isang manipis at walang dugong guhit. Unti-unting nawala ang kulay sa kanyang pisngi, iniwan ang kanyang muka na maputlang maskara sa ilalim ng puting liwanag ng mga chandelier. Hindi lamang tumingin ang kanyang mga mata kay Catherine. Nakatutok ang mga ito sa korona sa ulo ni Catherine, puno ng matinding pagkabigla, mapait na sama ng loob, at hindi maikakailang takot. Dahil nakita niyang naroon ang Rose of Windsor tiara. Nakasalalay ito sa maitim na buhok ni Catherine na tila natural na bahagi ng kanyang pagkakakilanlan. Sinalo ng mga diamante ang liwanag at nagpakawala ng maliliit
makinang, at tila nag-aapoy na kislap sa puting dingding ng ballroom. Ito ay perpekto at ganap na tunay. Ang master copy na ipinagawa ng may labis na pag-iingat, ang security blind spot na binuo ng may matinding katumpakan, at ang lihim na ruta ng transportasyon sa pamamagitan ng address sa labas ng palasyo, lahat ng iyon ay nauwi sa wala. Hindi lamang nabigo ang bitag. Tuluyan itong naglaho, iniwan ang utak ng plano na nakalantad sa isang bagay na hindi niya kayang tiisin. Ang tahimik at mabigat na pagkaunawang hindi siya nagtagumpay. Hindi lumingon si Catherine kay Queen Camilla. Hindi niya kailangan. Pumasok siya sa silid nang may karaniwan niyang marahan at hindi nagmamadaling biyaya, kasama ang isang banayad na ngiti. Ang kanyang ekspresyon ay isang aral sa royal composure, malambot, magiliw, at ganap na hindi naaapektuhan ng nakalalasong agos na dumadaloy sa hangin. Ngumiti siya sa isang grupo ng mga ambassador. Matatag at mainit ang kanyang tinig habang nakikibahagi siya sa kinakailangang small talk ng diplomasya ng estado. Dinala niya ang kanyang sarili na may tahimik ngunit matatag na autoridad ng isang taong nanalo na sa digmaan bago pa man siya tumawid sa threshold ng silid. Nanatiling nakadikit sa kanyang tabi si Prince William, buong suporta sa kanya. Nakatayo siya ng malapad ang balikat at alerto habang sinusuri ng kanyang mga mata ang silid sa malamig at mapagprotekta na intensidad ng isang modernong komandante. Sa tuwing inaayos ng isang photographer ang kanyang anggulo, banayad na inililipat ni William ang kanyang posisyon, tinitiyak na ang anumang larawang makukuha sa kanyang asawa ay magpapakitang nasa likod nito ang buong hindi matitinag na bigat ng magiging hari. Hindi lamang siya kumikilos bilang asawa. Kumikilos siya bilang kalasag ni Catherine. Malinaw na ipinapakita sa lahat ng nasa gusali na si Catherine ay protektado, pinahahalagahan, at ganap na hindi magagalaw. Habang lumalalim ang gabi, ang tahimik na sentensya ng pagkakaisantabi ay ipinatupad ng may nakatatakot na burokratikong katumpakan. Walang nagtaas ng boses, walang gumawa ng hindi angkop na kilos. Ngunit ang choreography ng state dinner ay inayos sa mismong oras na iyon ng mga tauhan ng palasyo. Sa tuwing lilipat si King Charles at ang bumibisitang pinuno ng mundo sa bagong grupo ng mga panauhin, natural at maayos na ginagabayan. Si Catherine papunta sa pangunahing bilog. Sinusundan siya ng mga kamera na parang mga piraso ng bakal na hinahatak ng magnet. Sa kabilang banda, natagpuan ni Camilla ang sarili sa loob ng isang hindi nakikitang kulungan ng magalang na pagbubukod. Sa tuwing susubukan niyang pumasok sa isang pag-uusap na maaaring makaakit sa pangunahing press corps, isang senior courtier ang banayad, ngunit matatag na haharang sa kanyang landas. Dala ang isang bagong panauhin o ibang usaping kailangan niyang asikasuhin. O kaya naman, isang simpleng tanong na administratibo ang ihaharap sa kanya. Sa ganitong paraan, sistematiko siyang itinulak palayo sa sentro ng sarili niyang gala. Sa gabing inaasahan niyang siya ang pinakamagniningning, ginawa siyang halos dekorasyon lamang. Ngumiti siya, nakipagtagay, at ginampanan ang papel na inaasahan sa kanya. Ngunit ang mga kuha ng kamera mula sa gabing yon ay nagsasalaysay ng isang hindi maikakailang katotohanan. Naroon siya sa pisikal na anyo, ngunit ganap siyang nabura sa salaysay ng kapangyarihan. Ngunit ang pagbubukod sa kanya ay hindi pa ang katapusan. Sa likod ng mga eksena, ang epekto ng investigasyon ay pumasok sa ikalawa at mas permanenteng yugto nito. Ang paghawak sa kaso ni Laura Lopez ay naging isang malinaw na halimbawa kung paano tinatrato ng British monarchy ang mga panloob na lumalabag sa tiwala. Hindi sa pamamagitan ng pampublikong pagwasak
kundi sa malamig at marangal na paglayo. Walang kumikislap na asul na ilaw ng pulis sa labas ng tahanan, sa labas ng palasyo. Walang mga legal brief na isinampa sa pampublikong hukuman. Hindi maaaring payagan ng institusyon na makita ng publiko ang pisikal na replika o marinig ang mga detalye ng paglabag sa seguridad. Sa halip, isinailalim si Laura sa isang mabagal, masakit at tahimik na proseso ng pagbura mula sa loob ng institusyon. Ang kanyang pangalan ay nawala sa mga automatic guest list para sa mga darating na royal event. Ang mga security pass na nagpapahintulot sa kanyang sasakyan na makalampas sa outer gates